Matulis Brother Darwin Samoa sa Hitape Peak with my cousin and his wife. Okay. Ito naman ngayon sa sa lahat ng mga nandito ngayon. Ako para Kimodo Selami Kento. Sabi ni Spanish. May Bible scholar ba na nagsabi na Bible lang nasa Isaiah 34:16? Wala. Kung meron man, Protestant Bible scholar, double check yung talata, tingnan nyo, hindi nila masagot yung verse 17. Hindi nila masagot ang verse 17. Basta, ang kanilang book dyan is Biblia, idiretso mo sa 17, hindi nila masagot ng tama na yan. Magkawindang-windang na lang argumento sa verse 17 pag tinuloy mo sa 17. Yung dating daan nakausap ko, sabi niya, iba raw ang tinutukoy sa verse 17 kasi hindi tumutugma na doon sa kanyang paliwanag sa verse 16. Yan isang ebidensya na mali ang kanyang unawa sa 16, kaya hindi may paliwanag ng tama ang verse 17. Tamo? Yan, ganyan lang kasimple yun eh. Okay, so, tingnan natin na si Ginito Yabo. Tingnan natin kung ano yung niya. Nag-post daw na na tamimi daw ako, katawaanan mo kayo tawanan eh. Ako pa yung natamimi, naka-live tayo. Nako. No? Nako. Para lang tong sinaunang rockstar. Sinaunang rockstar lang, Bakit walang ganyan sa States? Yan ang malaking tanong dyan eh. Bakit walang ganyan sa States yung kanilang naka 4th anniversary na pala sila. 4th anniversary kayo. Meron na ba kayong pare sa States? Sa 4 na taon, nasa Dipolog lang kayo? Nasa Pilipinas lang kayo? Saan nyo kaya ikutin? Mabuti pa ang dating daan sa inyo eh. Ang dating daan, halos malibot na yung buong mundo eh. Halos lang. Pero, kung paanohan lang, naku, magaling pang dating daan dito kay Ginito Yabo. Naku. Wala to si Ginito Yabo. No? Paano kasi? Occult head lang. No, occult head. Okay, ganito na lang tayo daw dahil umatras na sila. Umatras na. Hindi kasi na tayo makontrol eh. Kung ayaw nyo palang i-mute kayo, wag nyo akong sabayan. Pag ako nagtanong, sumagot kayo ng tama. Dahil pag hindi kayo sumagot ng tama, talagang babarawin ko yan. Pag binaro ko yan, kayo naman, andaran nyo ng pride, ayaw nyo na tumahimik. Kaya ulitin ko naman tanong ko, para sagutin nyo talaga. Ito ang tanong, ulitin ko. Pag bitaw ko ng microphone, wala pa rin sagot, mute pa rin yan. Matagal na yan dito ginagawa natin. No? Very simple lang. Straight to the point. Huwag paligoy-ligoy. Kung mag-explain ka, bigyan kita na pagkakataon mag-explain ka. Pero make sure na pag natapos ng explanation mo, nasagot mo yung tanong. Hindi yung pinaubaya ko sa iyo ang oras na mag-explain ka, pero matapos ka magsalita, wala pa rin nasagot sa tanong. Kung ganun, walang kwenta. Walang kwenta. Wala no? Okay, hi po bro Jando. Sa akin, ikaw ang mahalaga gaya Liasis. Kay Sanrio, bardagulan talaga. Papatulan talaga sila. Matindi si Sanrio. Sanrio, matindi yun. Kaya ako kinuha Sanrio kasi alam ko hindi nila kaya Sanrio. Ito si Master po. Sanrio, wala tong laban. Kahit di ka mag-RCC, walang mawala. Kisan kita kung mag-RCC ako. Patay ang kalibutan, linog yun. Naku. Kisan. Ano ba to? Malibog yata itong taong to eh. Naku.
Ano ba naman? Okay, ito na lang. Hanggang dito na lamang po tayo dahil wala na. Umalis na yung ano eh, yung Aliporis ni Ginito Yabo, umalis na. So, hanggang dito na lang tayo. Nag-ano pa naman siya, pero hindi pa rin napalinawan. Kasi, pakukumparahin tayo, tama bang sinasabi ni Kristo? Tama. Tapos, nag-conclude siya. Tapos, i-clarify natin yung kanyang conclusion. Ayaw naman. Bro JD, ang glorified body ba may dugo ba? Ang glorified body may dugo ba? Sa tingin ko, hindi ko alam eh. Ang makakasagot lang niyan si Tomas. Kasi siya yung inutusan ng Panginoon, ilagay mo ang daliri mo sa butas ng mga pako sa palad ko. Tsaka rito, tingnan mo rito, ginanon to ni Kristo, di ba? Pinahawakan yung kay Tomas. Ang makakasagot niyan, si Apostol Tomas. Makakasagot niyan. Bro, totoo ba na gumawa na din ng mga rebulto ang mga SDA? Yes, gumawa sila ng rebulto ni Ellen G. White. Itim pa nga eh. Oh. Tsaka kasama na doon si Joseph Bay, tsaka si Hiram Edson, tsaka si James White sa kanilang ginawa. No? Ayaw ko sa mga manyak, sabi ni Gaya Liasis. Oh, so, ayan, so yung kanyang katalakayang INC rito, nako, inaasar na lang siya. Ay, hindi naman katakataka yun eh. Dahil yung pangaasar, yun ay isang palatandaan na you are not the follower of Christ kasi hindi naman utos ng Panginoon na asarin mo yung kapwa mo tao. Si Apostol Tebes, Bro JD, natalakay na ninyo. Takot si Apostol Tebes. Si yung batang pastor. Takot yun. Sige, papasukin nyo si Tebes, kontakin nyo, sabihin nyo, makipagtalakayan sa akin. Let's talk about deliverance and exorcism. Oh, talakayan namin yun. Marami akong tanong sa kanya na gusto kong sagutin niya ng tama. Sana, paunlakan nung batang pastor na yon. Si Bro JD, ang sinabihan kong, okay, di ikaw, ako. Okay. Yung bino daw sa Biblia, bro, 100% Diyos daw. No. Pag Israel ang kinano mo, pag sinabi sa Israel, pinakamasarap na alak, nakakalasing yun. Percent juice daw. Anong juice? Galing sa tubig yun. Ginawang alak, hindi ginawang juice. Ano ba to? Paano siya ituturing? Sabi nga ng may mga alak na doon, hindi ba? Nainom na ng mga tao yon, yung mga alak doon. Siyempre, ang alak na inihanda sa kasalan, nakakalasing yon, hindi ba? Pero siguro, di siguro tinamaan ng gusto. Nung gumawa ang Panginoon ng alak, ang sabi nila, nako, ba't nyo sa huli nilabas ang pinakamasarap na alak? Pinakamasarap. Tanungin mo ang kultura ng Israelita, ano ba ang pinakamasarap na alak sa kanila? O, salisikin nyo. Ano ba? Ang makakasagot niyan mga Hudyo. Ano ba ang pinakamasarap na alak para sa mga Israelita? Kung sagutin kayo na 100% Diyos, ay malamang tama kayo. Sige, I challenge you all. Nung sasabi niya na yun ay 100% Diyos, magtanong kayo sa Israelita. Tanungin nyo, ano ang pinakamasarap na alak? Pag sinabi nilang 100% Diyos ang pinakamasarap na wine, ay tama sila. Tama yung mga, mga INC doon. Pero kung hindi, nako, kawawa naman. Sabi ni Andrew Villame, yung manyak, Pauline Angel yan. So, wala tayong magagawa na. Umalis na. Hindi na nakatiis si yun? Yung Aliporis ni Yabo. Si Romy Bontigaw. Okay. So, hanggang dito na lang tayo, no? Alas 2:44 na. At wala naman. Umalis na. Natakot na eh. O, baka meron dyan gusto magipagtalakayan sa akin.
sa susunod kong live, one-on-one talakayan, mag-usap lang naman tayo ng mga aral eh. Aral lang. Magtatanong kayo, sasagot ako. No? Tapos, mag-message lang kayo sa akin na kayo'y, Berjando, gusto ko magtalakayan tayo, ito yung topic talakayan natin. Ayan. Ako naman ang mag-i-schedule naman na anong oras, no? Sana magkadebate kayo ni Kibuloy Brojando kasi sabi ni Kibuloy pag 3 nito daw aral ang fake church. Ewan ko, takot si Kibuloy rin. Kasi takot na siya kay Soriano eh. Hello idol, galing mo talaga from buong tiempo. Alexander Nerves. Brojando, anong sagot natin sa tanong ng mga anti-Catholic na bakit ang pari lang umiinom ng consecrated wine? Dahil doon sa Last Supper, ang mga pari lang naman ang pinapainom ng consecrated wine. Pari lang. Tingnan nyo yung mga apostol, mga pari yon. Sila yung pinainom ng consecrated wine ni Kristo. Nung sila ay nag-conduct na ng communion sa mga miyembro, wala kang mabasa na binigyan nila ng consecrated wine. Nakamabasang ganon. Tsaka tayong Katoliko, tayo naniniwala sa transubstantiation. Hindi ba? Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Tama naman to. No? Tong talatang ito na huwag kayo maging lasenggo. Iba naman yung lasenggo sa umiinom. Iba yung lasenggo sa umiinom. Pag sinabi mo kasing lasenggo, para bang inaaraw-araw na yung pag-iinom. Tsaka yung mga INC, kunwari pa to eh. Marami akong kilalang INC na kapag nalakan sa pintuan nasa labas, hindi garilyo yun. Yung isa nga nakita ko si Opiala INC Ozami City sa Opiala. Kalimutan ko lang yung pangalan nun, Opiala tawag ko dun eh. Nakita ko, nireport ko sa Diakono. Bro, nakita ko si Opiala. Naninigarilyo doon sa putuhan. Sabi naman niya, wala namang sinasabi sa Bible na bawal manigarilyo. Sabi niya yun. Hindi ko na lang, hindi na ako nag-report sa susunod na ko nakita si Opiala. Hindi na ako nag-report. Huwag kang magkikisama sa mga lasenggo at sa mga masiba sa pagkain. Tama yun. Huwag kang magkipagsabayan sa mga lasenggo. Na't umiinom ka rin. Para hindi ka madamay. Buti na lang ako, hindi ako umiinom. Tubig, juice, soft drinks, yun ang iniinom ko. Chocolate drinks. Pero yung mga sabi nakakalasing, amoy pa lang, ayaw ko na yun. Kaya kahit pa ako'y ihalo nyo sa lugar ng mga lasenggo, at ako'y piliting uminom, hindi nila ako napapainom. Barkada ko nga sabi ko na, Jando, tagay muna. Respeto lang. Sabi ko, ayoko. Gusto ko mag-enjoy sa gabi. Gusto ko mag-enjoy. Ang ganda ng celebration. Hindi na, respeto lang. Sabi ko, pag ako'y pinilit ninyo, magsisisi kayo. Bakit? Talagang tutulugan ko kayo. Tulugan, hindi matulog ka, ganon. Alam nyo, para lang ang pagbigyan ko yung kaibigan ko, tinanggap ko isang konti lang yung mga dito lang yata, sa baso, dito. Ito yung isang shot, hindi ba? Dito, isang shot. Isang shot lang. Ang mukha ko'y pulang-pula na. Nahihirapan na akong huminga. Ang ginawa ko, naghanap ng higaan na tulog. Kinabukasan ng mga barkada ko, nagreklamo. Wala ka namang kwenta. Bakit? Tinulugan niyo ako tinulugan mo kami. Kasalanan ko ba yun? Hindi ba sabi ko sa inyo, huwag niyo ako patikimin? Ba't niyo ako pinatikim? Hindi, unfair naman yun. Isang lang yun, natulog ka na. Sabi ko sa inyo, di ba? Ayoko, gusto ko na mag-enjoy sa gabi. Pinilit niyo ako. Isang shot lang, tumba na ako.
Isang shot lang. Wala na. Mumula na ako, pulang-pula na yung mukha ko, isang shot lang. Ang gawin ko, higa na. O, hindi ba nga ako nangangalati ng isang baso hanggang dito lang. Pula na ako, hanap na ako ng higaan. O. Kaya, hindi talaga ako umiinom. Sabi ng iba, pag ikaw nahalo sa mga lasinggero, magiging lasinggo ka rin. Kasinungalingan. Mga pinsan ko, nako ang lalakas uminom. Pag ako nahalo sa kanila, hindi naman ako umiinom. Go! Tagay, go! Oh, salamat, di mo kuminom. Di ko nila pwedeng, wala akong pinsan na nagpilit sa akin. Oh. Wala pang sino man ang nakakita sa akin na lumantak ng maraming alak. Isang beses lang nangyari yon doon sa buong buhay ko. Bakit? Gusto ko ipakita sa mga kaibigan ko na pag ako pinainom ninyo, talagang tulugan ko kayo. Kinabukasan reklamo para wala nang reklamo sa next na na banding namin. Wala na nagpupilit sa akin. Sabi, next banding, yung bagong salta. Oy, pre. Tagay, pre. Sige, okay na. Kamu na lang, di ko uminom. Sabi naman ng isa, wag mo na pilitin yan. Bakit? Di umiinom yan. Oh, yung mga barkada ko alam, tanungin mo sa Brother Darwin. Oh. Tanungin sa Brother Darwin. Umiinom ba ako? Hindi. Tanungin yung mga kasamahan ko. Wendell Talibong, Bernadetta Rosal, tanungin niyo yung mga nakasama ko, yung mga sabadistang kasama ko. Umiinom ba ako? Sila pa yung umiinom ako hindi. Sina Paran, kasamahan ko sa SDA, pag kami nasa Lamay, andun sa gilid nila yung Red Horse. Nasa gilid nila. Sina Jonathan Sapal, sina Paran, nasa gilid nila yung Red Horse. Oh. Pero ako, hindi ako umiinom. Amoy pa lang, ayaw ko na eh. Hindi matatawag na wine o bino ang hindi nakakalasing. Wine nga, sinabi sa Biblia, bino nga wine. No? Kaya, sabi niya, hindi lahat na tinatawag na alak ay nakakalasing. Sabi niya, hindi lahat. Yung mga red wine na maliit lang ang alcohol. Pati yan, ayaw ko yun eh. Bakit? Mukhang sa amoy pa lang, malalasing na ako eh. Tsaka pag nakaamin ako, magano na yung ulo ko. Yan, ganyan ko lang Magano na ako eh. Ang hirap. Yung mga ganito na mga inumin, iniinom ko to. Yung mga tubig, yung juice, soft drinks, yung energy drink, di na. Pangit yung energy drink, baka may mangyaring hindi maganda. Jando, tanungin mo si Father Darwin kung umiinom ako. Kay kusog din mo inom sigit gano. Mali din naman, di rin. Hindi rin siya malakas uminom. Si Father, yung dito lang iniinom niyan, hindi nga nakakaubos ng isang baso yan eh. Tamo? Ito rin yung palpak ng mga MCGI. Makakita lang ng may hawak na baso na ganito. Para sa kanila, lasenggo na ilang baso nang nainom. Wala ba nga kayong video na nakita nyo nalasing si Padre? Ako yung kasakasama, ako yung nakakaalam. Hanggang dito lang yung tikim-tikim lang yung sa kanya, tikim-tikim lang. Pampainit sa dito, pampainit. Tikim-tikim lang yung kay Father Darwin. Hindi yan nakakaubos ng isang baso. Ha? Pakitaan lang kayo ng picture, inaasar na kayo sa picture, kayo naman ay ginagawa nyo ng lasenggo. Exaggerating ang tawag doon. Exaggerating. Alam ko, mga ilang taon ako kay Padre, mag-4 na taon na yata ako kasama ni Padre, o magli5 taon ako kasama ni Padre. No? Sa tagal ko kasama ni Padre, hindi ko pa nakitang nalasing yan. Bakit? Ang iniinom yan, hindi aabot ng isang baso. Sa mga nakakita sa kanya personal, nakita niyo ba si Padre umiinom ng na siya ay nalasing na uminom ng higit pa sa isang baso? Wala.
Tama naman, walang nababasas na bawal sigarilyo sa Biblia. Katulad lang yan, bawal na kapag may sakit ka na high blood, bawal kumain ng karne baboy. Sa'yo, masama sa'yo, pero hindi pinagbabawal kumain ng karne ng baboy. Pati naman tuyo, bawal sa high blood ang tuyo eh. Oh. Ang nagsisimula na paglalasing ay nagsisimula sa pakunti-kunti. Kaya marami lasinggero, pare, kaya kasinungaling ang sasabi mo na hindi lasinggero, mga pare at madre. Nako, talagang hindi lasinggero si Padre Darwin. Nako, ito. At isa sa mga kasalanan na ayaw ng Diyos, no? Basahin ko ha. Exodo 20:16. Ito ang sabi. Oh. Wait lang ha. Itong sinasabi sa Exodo 20:16. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ikaw na nagsasalita, nakita mo na ba personal si Padre na lasing? Nakita mo na ba personal na siya uminom ng 2 basong alak? Wala pa. Ako nakatikim ako, ba't hindi ako lasinggo? Oh, ako na may nakatikim ah. Pero kailanman sa buong buhay ko hindi ako naging lasinggo. Baka ikaw. Yung mga argumentong ganyan, yan ay argumento ng lasinggo. Ikaw siguro. Ay, pakunwari pa to. Naku, di obra yan. Ako nakatikim ako, ba't hindi ako naging lasinggo? Oh. Padre Darwin, nakita mo na ba uminom ng higit sa 1 baso? Wala ko sinungalingan. Oh. Ano pa ang ibang ayaw ng Panginoon na na ugali? Tinangan natin sa awit 6. 16 ba yun? Nakalimutan ko kung 16 ba yun o 3:16. Wala rin. Kawikaan 6:16. Tinangan natin. Ito. Ito yung sinasabi dito. Ano yung kinamumuhian ng Panginoon? May mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Ano yon? Ang pagmamataas. Nako, sigurado ko ay INC bagsak rito. Ang pagsisinungaling. Nako, sigurado ako na naman uli. No? Ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan. Tamo? Pinapatutuhanan ninyo yung kasinungalingan ninyo. Bakit nakita nyo na ba si Padre na na uminom ng higit sa 2 baso, higit sa 1 baso? Wala pa. Makapagsalita kayo para kayong kilalang-kilala nyo siya personally. At pinag-aaway ang kanyang kapwa. Yung mga troublemaker. Ayaw ng Panginoon yan. Oh. Ha? Ano pa? Ito? Ayan oh. Oh. Anak, sundin mo tinuturo ng iyong mga magulang yon. So, yan ha, yung mga ugaling yan ang ayaw ng Panginoon. Ang pagmamataas, pagsisinungaling, pagpatay ng tao, pagpaplano ng masama, pagmamadaling gumawa ng masama, pagpapatotoo sa kasinungalingan. Yan ha, pagpapatotoo sa kasinungalingan. Kaya nako, huwag kayong magsinungaling kung sino ka man, no? Merito pang mga sulpot, makita lang ng may hawak na baso ng alak si Padre, lasinggero na agad. Ako nga yung baso ko, ang laman ng baso ko, Coke, pinagbintangan pa nga ako na Red Horse. Si Roy Refugio, gumawa ng video, yung aming video ng Hugot Parokyano, na si Paul Kinatadkan iniwan ng girlfriend niya. Kumakanta ako videoke doon sa yun, drama-drama yun eh. Tapos ang iniinom ko noon, Coke yun, Coke.
Oh, request pa nga ako ng ice, eh, kasi walang ice nung kasi naghintay ako sa ice nung dumating, eh, nag-roll up ng camera, walang ice kaya walang ice yung Coke ko nun. Oh, pero kahit na Coke yun, sinabi pa ni Roy Refugiyo na ano yun, alak daw yung iniinom ko. Mali, Coke alak. Ako nga, Coke yung nasa baso ko, pinagbibitangan pa nga ako na alak daw yun. Oh, see? Ah, ito naman si ano, si okay, Delphine Boboy Apolonio, sabi niya, "Puwede ka naman pumili ng alak na hindi nakakalasing, katulad ng katas ng ubas, 'yan gamitin mo. Meron sa punto por punto niyo bago magsimula naglasing muna, kaya pinagtatakpan mo." Ha? Bago nagsimula lasing muna? Uy, si Romel Palma hindi yan umiinom, si Arjan Bagatnan hindi yan umiinom, si Wendell Talibong hindi yan umiinom, si John Ray, ewan ko, wala akong nakita na uminom yun. Oh, di ko rin masabi kung uminom ba siya o hindi. Kasi hindi ko pa nakita. Oh, kaya ikaw talaga, anong relihiyon ka? Ba't napakasinungaling mo? Yan ba ang tinuro ng pastor nyo? Magsinungaling kayo? Sige, magsinungaling kayo hanggat gusto nyo. Total, mapapaapoy naman kayo ng impyerno niyan. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Basta aware naman kayo nagsisinungaling sa oras na ito para lang makapang-asar. Aware ako dyan. Bakit? Dahil dati rin akong sulpot. Dati akong protestante. At alam ko ang estilo ninyo, puro dinadaan sa asaran na parang mga batang wala sa bait. Oh, dadaan sa asaran. Nako, hindi na religious 'yan pag dinaan sa asaran. Okay? So, aba tayo konti sa sa comment. Mahaba-haba na nai-record ko, tama na 'to siguro. Okay, ito tayo ngayon sa mahirap magsalita ng kasinungalingan. Bro, wag mo lokohin sarili mo maraming beses. Talagang hindi ko niloloko ang sarili ko. Ikaw ang niloloko sa sarili mo. Bakit? Nakita mo na ba si Padre? Uminom ng higit isang baso? Nakita mo? Paano pinapaniwala ang mga tao? Pati sarili mo. Di ko nanloloko sa sarili mo. Naku, ano ba naman to? Sa mga nandito nakapunta na rito, wala pa nakakita ni Padre na umiinom ng higit sa isang baso. Ha? Wala pa, ni isa. Okay, naku, paano na yung mga abogado? Tuwid, binabaluktot, baluktot, tinutuwid, bro JD. Ano masasabi ng Biblia sa mga ganun tao? Baliktad mag-isip, kawawa kayo. Eto, basahin natin. Isaias 5:20. Ito ang sabi. Lista niyo ang talata. Sabi ganito, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti, ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi niyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi niyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi niyong matamis at ang matamis sinasabi niyong mapait. Sabi ito, nakakaawa. Ano yan sa magandang multa Biblia? Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Yan. O Mary Tumang, yan ang sagot sa talata. Baliktad ang isip. Kawawa ang mga baliktad ang isip. Okay? So, ano pala, Mary, Flor de Lisa pala yun. Akala ko Mary Tumang. Okay, so, baba tayo ulit. Na-highlightin Na-highlightin. Okay. Sabi dito, ito. Kaya sa'yo yan tumatama ang pinagsasabi mo. Naku, walang maniniwala sa'yo. Nagpapapansin ka lang para ma-well known ka. May video ako nakita umiinom sila. Sige nga, bigyan mo ako ng video na yon na sila na uminom si Padre ng higit sa isang baso. Higit sa isang baso. Oh, sige, labas mo. Sige, labas mo. Ha? Meron pala ka palang video eh.
Ano to? Espiya? Sige, ilabas mo. Maliban na lang kung i-edit nyo yung muka. Mary Lou Paris, mga sulpot, bisag unsa na lang iba to sa Katoliko. Tama yun. Biblical yan. Basahin natin. Ba't sila ganyan? Mateo, Jess, 25. Ito ang sinasabi. Sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro at sa alipin na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas. Si Kristo pala dati tinatawag pa lang na Satanas. No? Kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? Yan normal lang na tayo pagbintangan ng kung ano-ano. Normal lang yun. At take note, hindi gumaganti yung hindi gumaganti yung membro. Kahit pa ipalapa mo sa leon, hindi gumaganti yun. Ha? Kahit dinaan ng maraming persecution, hindi gumaganti yun. Hindi maaangas ang tunay na Kristiyano. Okay. Sabi ni Marcel Toquero Tenyo Martinez, Delphin Boboy Apolonio, bago pa nga nagbasa ng talata na huwag magsalita ng masama sa kapwa, napakabret talaga nyo kausap. Hindi niya kaya, hindi makapagsalita. Sa kanila kasi, tinuturo paangasan. Kaya ganun. Okay, no? Alexander Nerves, Delphin Boboy Apolonio, ipakita mo yung video na naginuman yung mga safety kasi pag wala ka may pakita, sinungaling ka talaga. Hindi, dapat si Father Darwin. Kasi pinagbintangan si Father Darwin na lasinggero, hindi ba? Dapat video ni Father Darwin, uminom siya, nangigit pa sa isang baso. Dapat sigit pa sa isang baso. Pinakita niya yung nakita niya. Tsaka si Wendell Talibong, uminom rin, higit pa sa isang baso. Maglabas siya kung meron man siya. Okay, Danny Balosa Gilon. Tama kayo, Burjando. God bless sa iyong programa. Mike Badyo Ala. Brother, anong oras dapat mag-lunch ka na? Ang natitira lang viewers ngayon ay yun yung mga tambay sa kanto. Walang problema sa akin yan. Bakit? Dahil yung views na ito, tandaan mo, isang linggo lang, aabot ito ng 7,000. Yung views nyo, ganyan ba? Bakit? Ito yung i-re-upload ko sa punto por punto, kaya ito aabot pa sa higit sa 7,000. Tambay sa kanto 7,000? Ano ba naman yan, Mike Badyo? Kayo yung live nyo, ganyan ba karami? Nako. Okay, Bong Agustin, Delphin Buboy, naintindihan kita kasi ganun talaga kapag sulpot. Kung hindi ka lasinggero, madali ka malasing kahit konti. Pero kung lasing matagal, sa'yo tumatama yan, pinasasabi kasinungalingan. Paano ako naging lasinggero? Hindi nga ako naglalasing eh. Tumatanggi nga ako eh. Pinagbigyan ko lang isang beses, hindi naman lasinggero yun eh. O sinabing lasinggero, halos araw-araw nang umiinom, yun ang lasinggero. Maliban na lang sa tanda mong yan, hindi mo nakaintindihan kung ano ibig sabihin ng lasinggero. Yun ang malaking problema dun. No? Kaya nakita ko yan. Sige, ilabas mo video mo. Na si Father Darwin uminom higit pa sa isang baso. Huwag edit ha. Malalaman kasi kapag inedit eh. Alam mo yun yung mga ugali nyo eh. Nag-i-edit. No? Inana jud na Brad, pareha sa punuan sa mangga, basta dagan bunga ginabato jud. Maricel sa Holsurita. Good PM bro Jando. Wala lang magawa ang mga yan. Nagpapansin aron mapansin yan sila watching from Divisoria Tondo. Yes. Talagang nagpapapansin lang. Ganyan na ba tayo kasikat? At nagpapapansin sila? Walang aral ng binabato si si Apolonio eh. Binabato niya pang-aasar para tong bata na walang bait sa sarili. Huwag ganyan. This is a religious program, so dapat may mga aral ang mga binabato mo. Bro, pwede bang i-re-upload ang mga video mo? Dito? I-re-upload mo? I-re-upload mo? Watching from Canada, bro JD.
Wala ako sa kanto ngayon. O wag ka magmamalinis sarili mo ha, dahil hindi lahat ng sinasabi, correct ka. Talagang correct talaga ako. Wala pang isa nakakita sa akin na ako'y uminom ng higit pa sa isang baso. Isang ganyan lang tumba na ako eh. Sabi nila, ng mga nakita, mga kaibigan ko, sabi nila, malakas siguro dugo mo. Sabi ko, ewan ko, isang shot lang, pupitik-pitik na yung dito ko, ayoko yun. Tsaka masikip ng huminga. Masikip huminga. Sa totoo lang, naiinggit ako doon sa mga nakakatagal sa inuman. Bakit? Mas marami silang banding nagagawa. Kaya ako, pag may banding kami, reunion, party, ang hinahanap ko talaga juice. Ang hinahanap ko talaga soft drinks, juice, or tubig. Yun ang hinahanap ko. Hindi ako naghahanap ng alak. Pag ako binigyan ng alak, bro, di ako umiinom. Sige na, respeto lang. Kung gusto nyo ng respetuhan, huwag nyo akong pilitin. Pag ako pinainom mo, matutulog ako sa kalye, lagot ka. Biti mo ko pa uwi. Yun. Kaya walang naglalakas ng loob na ako'y piliting uminom. Kung hindi ko nabura yun, baka mapahiya ka sa kasinungalingan mo. Sige, ilabas mo! Ilabas mo! Na ako'y umiinom ng alak. Mo naman to? Magsisinungaling pa. Saywar mo bulok. Tambay ako ngayon at magpakailanman pero di ako papasok sa kulto. Sabi ni Marcel Toquero, Tenyo Martinez. Yan yun ang ginawa ni Roy Refugio. Yung video namin na hugot parokyano, yung paiyak-iyak daw si Paul Kinatadkan kasi iniwanan siya ng kanyang girlfriend. Tapos si Father Darwin nasa harap niya, pinapayuhan siya kung anong gawin niya. Tapos ako kumakanta ako ng hindi ko kaya ang limutin kita, yon. Yung nasa baso ko noon, Coke yun. Pero ang ipinalabas niya, Red Horse daw yun kasi may nakita siyang Red Horse sa lamesa. Ayaw ko nga yung mga wine na yung meron ng mga 40% alcohol. Ayaw ko nga yun Red Horse ba kaya? Tuba. Tuba. Ayaw ko nga yung amoy ng tuba. Red Horse ba kaya? Ano ba naman yan? Kaya pasensya ka, nabura ko na. Kunwari pa to. Talagang wala kang video. Magsisinungaling ka pa, saywar mo bulok. Saywar mo bulok. Lahat ng tao na malapit sa buhay ko, alam nila hindi ako umiinom. Pati mga kapatid ko, pati mga pinsan ko, mga barkada ko, lahat ng mga taong nakikilala ako ng personal, alam nilang hindi ako umiinom. Sinasabi ko pa nga hindi nyo na bang iinom ninyo? Kung may daw naglalasingan, tama na yan. Tigil nyo na yan. Hindi maganda yan. Ako ba nga pumapayo At wala akong karapatang magpumuna kung ako mismo gumagawa. Ako mismo gumagawa. Yung anak ko nga tumitikim-tikim yung anak ko, pinagagalitan ko nga Yung anak ko nga tumitikim-tikim, pinagagalitan ko nga Wala akong karapatang pumuna kung ako mismo ang gumagawa. Dahil hindi ka irirespeto ng pinupuna mo kung ikaw mismo gumagawa. Kaya yung saywar mo, Delphine, bulok. Sinungaling ka pa dyan sinungaling ka pa dyan na may video ka. Video lelang yung video mo. Video ng lola mo, baka meron. No? Naalala ko tuloy yung argumento ni Ariel Amores na meron 31 ng September tapos nung hinanapan siya kung anong taon yun, nawala na daw sa kanya. Ayan, nabura na daw yung video daw Ano kaya video yun? Hindi, sige, magsinungaling ka pa. Total, ang demonyo tuwang-tuwa sa pagsisinungaling mo. Sige, go. Siraan mo ko. Di yan ubra. Dahil marami akong eyewitnesses na pagdating sa inuman talagang
Hindi ako lumalaban. No? Bigyan niyo na lang ako ng ganito, mga chocolate drinks. Ayan ito. Yan, chocolate drinks yan na hindi ako nagko-commercial. Yan, chocolate drinks yan. Oh, bigyan niyo ako ng mga ganito. Oh. Ano pa? Yung saan ba yung ano ulit to? Yung ano ko, yung mots. May mots ako din yung mots na ano, drink ano yun fruit drink yata yun. Fruit juice, 100% juice. Yun ang iniinom ko. Ha? Mas maganda kunin ko na lang sa ref para makita nyo ano paborito kong iniinom. Kunin ko muna sa ref ha, tingnan nyo. Ito. Ito. Yan o. Yan na. Oh, ito. Mots. 100% juice. Hindi ako nang-commercial pero gusto ko lang ipakita kung ano yung gustong-gusto kong inumin. Oh, nangangalahati na ako. Ayan, nangangalahati na ako ng mots. Mahal pala to, no? Tag 200 kapin. Oh, eto. Yan. Nakakalasing ba yan? 100% juice yan eh. Apple. Ano pa? Eto. Oh. Oh, ha? Oh. Mutuo jud ko nga dili ka mo ingon bro JD kay gikan man ka sa SDA. Bawal man jud nila tanang bisyo, di ba? Yes, bawal nila pero may sumisingi talaga doon. Oh, sabi ni Delphin, pasalamat kayo nabura ko kung hindi baka maisampal ko sa mukha mo. Sinungaling. Ko talaga. Sangkatuta ka sinungaling. Ito yung mga paborito kong inumin. Oh, pag ako pumunta sa tindahan, ang lagi ko binibili talaga, di nawawala sa akin anon. Ito. Yan. Chocolate drink. Ito pa. Chocolate drink. Ito pa. Juice drink. Yan, oh. Yan ang iniinom ko. Ito pa. Gusto mo? Oh. Oh. Ano pa? Oh, ito. Ayan, oh. Oh, ayan. Yan ang iniinom ko. Nakakalasing ba ang mga yan? Oh, ito pa. Para makita talaga yung mga ano, no? Mga, yung, kung sino talaga si Jando Alabado. Oh, ito. Oh, ayan, oh. 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 Sabi ni Merilo Paris, nag-advertise na ka, bro. hindi ako nag-advertise. Pinapakilala ko lang sa inyo lahat. Ako ito. Ako si Jando Alabado. Makwela na na namamahala sa punto por punto. Kahit sino man. Layo mo sponsor, bro. Kahit sino man sa inyo na mag-offer sa akin ng alak, uunahan ko na, pasensya na kayo, hindi ko yan matatanggap. Pero pag kayo nag-offer sa akin ng mga ganito na inumin, ganito na mga inumin, malaki ang thank you ko sa inyo kung ganito ibibigay niyo sa akin. Pero kapag alak ang ibibigay niyo sa akin, uunahan ko na kayo kaagad. No? Sorry, hindi ko yan matatanggap. Mga inumin ata yan sa mga anak mo, bro. Yes, ito, hindi inom ang anak ko nito. Hindi inom ang anak ko nito. Ako lang umiinom nito. Yung mots. Ito naman, minsan nakikinom din si Michael tsaka si Rafael, si Marjo, pati ito, ito akin lang to. Akin lang to. Oh. Ano pa? Ano ba ako rito? Ano ba ako rito? Ano? Stock? Wala na yata. Oh.
Tubig. Ito. Ayan, tubig, oh, yan, oh. Oh, tubig. Ito. Oh, tubig, oh. Oh, laki ako dito. Yan nga yung aking ano. Oh, ito pa, meron pa dito. Isang inom. Tagal, hindi ko na lang ininom kasi meron ng langgam. Ayan. Ay, hindi makita. O yan, oh. Calamansi juice with honey. Masarap tawanan. Halang ang asar, bro. Tiyak maaasar yan. Tingnan mo. Ako may mga... Oh, ito pa, oh. Ito pa, oh. Ayan, oh. Ayan. Oh, tama. Bakit mo binura? Ebidensya mo yun. Bakit mo binura? O yun. Yan ang ano doon. Yan ang malaking problema mo ngayon. Kasi nagsisinungaling ka. At ang mga ebidensya salungat sa kasinungalingan mo. Naku. Ito ako ha, ulitin ko ha. Sa mga nanonood ngayon, pag ako binigyan nyo ng alak, uunahan ko na, tatanggihan ko yan. Sorry, thank you na lang sa offer pero hindi ko yan matatanggap. Bakit? Amoy pa lang, ayaw ko na. Pero pag ibigay mo yung ganito, mga ganito na inumin na ibibigay mo sa akin, mga ganito na inumin, napakalaki kong thank you. Yan. So, hanggang dito na lamang tayo bro dahil mahaba-haba na yung record ko. Nasa 1 oras na ako, 47 minutes. No? Yan. So, ipapaalam ko lang sa inyo ha. At saka, ano pa, meron pa ba akong ibang drinks dito? Meron pa akong ibang drinks dito eh. Kung ano yung iniinom ng anak ko, yun din ang iniinom ko. Yun din ako. No? Edad lang naman ang tumataas sa akin eh. Edad lang. Pero ang isip ko nung ako'y, nung kabataan ko, hanggang ngayon, ako pa rin yun. Usa nga, nabibigla na lang ako na 40 anyos na pala ako, ano? Pero, ganun pa man, oh. Favorite snack ko. Anong favorite snack ko? Ayan. Ba't nasa lamesa ko lahat ng mga ito? Ha? Bakit nasa lamesa ko lahat ng mga ito? Kasi ito yung, ito yung nilalantak ko kapag ano eh, kapag ako na lang mag-isa, sina Junre, sina Brother Tata, Brother Wendell. Ako naman, tahimik ako, uminom ako nito. Yan, Sarap. Oh, yan ang iniinom ko. Maraming salamat sa pagkakataon, Bro JD. Solid pa rin. Oh, yan. Thank you. Daming sanga katoliko, kaya dami nahuhulog na dahon, ibang sekta. Yun, no? So, hanggang dito na lamang po ako at naway na-enjoy ko po kayo lahat sa ating episode ngayong hapon na ito. Lumaya sa ngalipores ni Kunwari Divine Master daw. Ulo lang pala ng kulto. No? At di na nagbalik. Okay, Zamboanga del Norte Brad from Romy Bontigaw. Siya si Romy Bontigaw umalis. Oh. Ha? Tusitos? Go get in the store. Tell them that for Kuya Rafael and for me. Go. You want me to get the sito for you? For two of us? How about this one? You wanna try this one? This is 100% juice, apple juice. Yes. Taste weird. You wanna taste it? So wanna try si Michael. So ito yung isang patandaan na hindi kay Michael to, akin talaga to ha. Try si Michael. How does it taste? Taste like weird? A melon. Like a melon. Like a yellow melon, not a watermelon. Like a yellow melon, not a watermelon. See?
O, yan isang... Oh. Pa-shout out po while at work. Nakikinig ako, nakatago phone. Hi po, yan. Ano yan, bro, Jandot? Sa A? Hindi sa A to. Juice. Oh. Oh, ano pa yung iniinom ko? Meron ba ako doon eh? Meron ba ako sa... Ha? Do you want to taste it? I taste it. Yeah. It tastes weird. Oh. Wow, apple juice pala. Akala ko sa A. Oh, yan. It's an apple juice. Oh, so yan iniinom ko, hindi alak. Okay? Sagutin mo, Brad. I want to see it instead of that. What? I want to see it instead of that. Wala ka pa sa store ko, kaya I'm not done yet here in my work. Sige, I will finish this work, then I will get you a sito. Why don't you try to buy a sito there at the store? Okay. Give me my bag, Michael. Did you see my bag? You see my bag? Try to look for my bag. How about there? There, the table? Or there? Look at my bag. If you see my bag, did you see my bag? Oh, hey. Oh. You want to buy sito or oh. Buy sito, two. Two sito. One for you and one for Kuya Rafael. Oro! I give you money. They will give you two sito because you have money. Oh. So you buy two sito, kao. Go. Okay. Ulit tayo, ano? Lumayas sa yung alipulis niya, ano? Ngayon, nasa comment na lang siya ngayon. Sagutin mo, Brad. Sa Juan 1:21, inamin ni Juan na hindi siya propeta. Ang tanong, propeta ba si Juan Bautista o hindi? Ang ikalawang tanong, siya ba ang Mesiyas, ang token ng propeta, Mesiyas 'yon? Wala kang alam sa Bible talaga ito. Tingnan niyo ha, balikan natin ha. Ating balikan yung 1:21 ng Mateo. Ng Juan. Hindi makamove on siya sa kanyang pagkabutata. Balikan natin. 1:21. Ating simulan sa 18. Ito yung ito yung ating simulan sa 20. Ating simulan sa 20. Ito sinasabi. Yan o. Ating simulan sa 19 pala, 19. Ito. Tignan nyo ha. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Yan ha? Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Yan ha? Hindi ako ang Kristo. 21. Sino ka kung gayon? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias. Tugon niya, ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Oh, hindi rin siya ang propeta, hindi rin siya si Elias. Next, sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Parisiyo. Muli nila tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ng isang hindi nyo nakikilala. Tumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Maliwanag.
Hindi siya si Elias. Tinanong na nga siya eh. Ikaw ba si Elias? Hindi. Oh, saang dating Biblia na kanya pinagbabatayan? Ang dating Biblia. Sige, 1.21 ng Juan. Anong sabi ito sa unang 1.21, ha? 1.21. Sabi ganito. Yan, ang dating Biblia. At sa kanya'y kanilang itinanong, kung gayoy, ano nga? Ikaw ba gay si Elias? Ang sinabi niya, hindi ako. Oh, lagi kahit nasabi niya, hindi ako. Ano ba ang tanong? O ano ba ang tanong sa kanya? Ang tanong, ikaw ba si Elias? Alam nga sabi niya, hindi ako si Pedro. Natural, sasabihin niya, hindi ako si Elias. Kasi yun ang tanong eh. Di naman siya gaya mo eh. Tinatanong kita, mayroon ba kayong pari sa States? Ang sagot mo, ayon sa Exodo 19, 5 hanggang 6, States ang tanong ko. Hindi ka pala marunong sumagot. Pakunwari ka pa. Ha? Tsaka yung ano nyo, yung Divine Master Pope ninyo, takot sa akin. Jando lang pala katapat niyan eh. Masyado kayo nagpapaniwala eh. Jando lang pala katapat niyang Master Pope ninyo. Ayaw akong labanan. Talakayan lang naman to eh. Takot na takot na. Naku. Frank Roble. Uy! More power and God bless sa iyo, bro Jando, at sa mga kasama mo, CFD. Hangang-hanga ko sa inyong sakripisyo at katatagan ng loob sa patuloy niyong pagdepensa sa ating mahal na simbahang Katoliko, watching from Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Shout out ko po si Brother Frank Robles. Thank you po. Nakarating po yung sinabi ni yung ni Brother Paul Lima. Okay, thank you. In behalf of Father Darwin Gitgano, Brother Frank Robles, thank you po. Thank you very much. No? Sabi naman ni Romy Bantigaw, aral ka pa salita ni Jesus, wala kayong masyadong alam. Naku, tinatanong ko siya kanina, magkakontra ba si Jesus at si John the Baptist? Hindi makasagot. Bakit? Kasi hindi niya matanggap ang sagot ni John the Baptist na hindi siya si Elias. Kaya ngayon, doon siya mag-focus kay Kristo, na parang pinagkukontra niya si Kristo at si John the Baptist. Pag ganyan na naging takbo ng isip ng isang mangangaral, hindi nakakaunawan ng Bible yan. Hindi kailanman magkakontra si John the Baptist at saka si Jesus Christ. Pero pinagkukontra niya. Sabi ni Jesus Christ, siya si Elias. Sabi naman ni Elias, hindi ako si Elias. Sabi naman ni John the Baptist, hindi ako si Elias. O anong paliwanag dyan? I-reconcile mo. Yung pagkontrahin mo. Doon ka lang sa isang talata, yung isa, ayaw mo na tanggapin. Mali yun. Palibasa, yan yung Divine Master Pope ninyo. Takot kay Jando Alabado. Nako. Okay, no? So, wala na. Okay, dito tayo ngayon sa, meron pa siyang message dito. Hindi ka naniniwala ni Kristo? Kaya hindi kayo ang kasamahan ni Jesus. Sinungaling ba si Jesus? Naku, sinagot ko na yan kanina. Tama ang sinabi ni Jesus, mali lang ang unawa mo. Mali lang ang unawa mo kasi kung tama ang unawa mo sa sinabi ni Jesus, bakit itinanggi ni John the Baptist? No? Romy Bantigaw, wag masyadong mahina. Gumamit ka naman ng logic. Tama ang sinabi ni Kristo. Pero mali ang unawa ninyo. Dahil kung tama pa ang unawa ninyo, hindi sana itinanggi ni John the Baptist. Tinanggi niya eh. So mali ang unawa niyo sa sinabi ni Kristo. Tamang sinabi niya, mali lang ang unawa ninyo. Oh. Yan, nako. I did not charge because I don't have the charger. There's the charger. Oh, put it there, Michael. Oh. Michael, here. Here, Michael. Put it here. Oh. Pana, kulto na. Diri, Michael. Oh, diri. Put it there. Kulto na. Kulto. Basta kulto, nagpapaniwala sa reincarnation. Kulto eh. Tinan mo, Ginito Yabo.
Ayaw humarap. Kulto eh. Naku. Oh. Sa tabas ng dila mo, pinalabas mo na sinungaling si Jesus. Tingnan mo kung paano mag-isip ang isang kulto member. Sinabi ko bang nagsinungaling? Sabi ko nga tama, kaso mali ang unawa ninyo. Kasi ang unawa ninyo, kinukontra ni John the Baptist. Naku. Romy Buntigaw. Huwag kang masyadong magpakababa sa isip mo para lang sundin niya nagpapakunwaring Pope daw sa dapitan. Kingdom of Priest na sa dapitan lang kayo? Paano kayo naging kingdom? Barangay lang kayo? Barangay priest kayo, hindi kayo kingdom of priest. Barangay priest kayo. Mayroon ba kayong mga pari sa Japan? Meron ba kayong mga pari sa China, sa Australia, sa Belgium, sa iba't ibang bansa? Meron ba para sabihin yung kingdom of priest kayo? Mga walang alam na mga kulto. Palibhasa, nagpapaloko sa inyong mga leader. Ginito Yabo, takot humarap sa akin. No. Huwag kayo pakunwari. No, huwag kayo pakunwari. No? Dapat baptist kayo. Oh, baptist, baptist, tatagyan ni ano eh. Tatagyan ni John Smith. Ang Baptist Church, tatag ni John Smith. Hindi kami aanib sa tatag ni John Smith. Ano ka ba? wala talagang alam basta kulto. Ha? Walang alam basta kulto, no? Okay, ano pa? Baka meron pa siyang ano rito. Tingnan natin kung meron pang ano. International daw sila pero nasa dapitan lang sila. Anong international? Tinanong ko siya eh. Ginawa mo na mas tama si Juan kaysa ni... Ayun, eto na. Sabi niya, ginawa ko raw na mas tama si Juan kaysa ni Jesus. Kung ako ang pagpipiliin, parehong tama sila. Ang mali, ang unawa mo, Romy. Hindi sinungaling si Juan. Nang sinabi niyang hindi siya si Elias, hindi siya nagsisinungaling doon. Tama rin sinabi ni Jesus na si Juan ang tinutukoy na Elias sa propesiya. Wala naman siyang sinabi na si Juan ang reincarnation of Elijah. Walang anumang Bible version. Ito hamon ko to sa mga kay Ginito Yabo. Ginito Yabo, hinahamon kita. Maglabas ka ng Bible version na mababasa dyan ang salitang reincarnation. Tingnan natin kung lalaban ba kahit anong Bible version. Maglabas ka na sinasabing si John the Baptist ang reincarnation ni Elijah, ni Prophet Elijah. Hinahamon kita, Ginito Yabo, maglabas ka kung may mailalabas ka. Kung wala kang mailalabas, sariling unawa mo lang yan, hindi na ako magtataka doon. Bakit? Kulto eh. Kulto eh. May mababasa ba na walang reincarnation sa Biblia? Wala ngang reincarnation, kaya nga wala kang mababasa eh. Tingnan mo ang burden of proof ibinabaligtad sa atin. Tanong mo? Para hindi sila mahirapan sa pagpapatunay, ibinabaligtad sa atin ang burden of proof. Iyan ay isang divert tactic. Sa tingin mo ba, uubra yan? Sige. Romy Buntigaw, ikaw naman hinahamon ko. Yun ang hamon ko kay Ginito Yabo Ikaw naman ang hinahamon ko. Romy Buntigaw, maglabas ka. Sinong Bible scholar ang nagsabi na si John the Baptist ay reincarnation ni Prophet Elijah? Yan. Sige. Ikaw naman yung anuhin ko. Sige. Ikaw naman ang anuhin ko. Maglabas ka ng legit na Bible scholar
kung saan mababasa na si John the Baptist daw ay reincarnation. Kasi ano ibig sabihin ng reincarnation? Kasi ang incarnation, yun ang nangyari kay Kristo. At nagkatawang tao ang verbo. Yung nagkatawang tao, ang tawag doon, incarnation. Yun na? Incarnation. Siya mismo yung pumasok doon sa loob ng katawan. Pag tinanong mo, ikaw ba ang Kristo? Ang sagot niya, oo. Ako ang Kristo. Kahit pa sabihin niya na huwag niyong ipagkalat, pero siya pa rin ang Kristo. Hindi kailanman tinanggi ni Jesus Christ na siya ang Kristo kasi siya ang Kristo na nag-incarnate. Ang tawag doon, incarnation. Nagkatawang tao, naging tao. Pag sinabi mong reincarnation, muli siyang naging tao. Pag muli siyang naging tao, siya pa rin yun. Siya pa rin yun. Yun ang ibig sabihin ng reincarnation. No? Ngayon, kung si John the Baptist, kung si Elijah ay muling nagkatawang inay mo na may reincarnation, wala. Tanaw, sinungaling to, walang sinabi na may reincarnation. Sinungaling talaga, Rome Buntigaw. Napakasinungaling. Ang sabi ko, ang nangyari kay Kristo, incarnation. Hindi reincarnation. Tamo? Matanda ka na, bingi ka pa. Ang sabi ko, incarnation. Nang si Kristo, nagkatawang tao, ang tawag doon, incarnation. Yun ang incarnation. Pag sinabi mong reincarnation, muling nagkatawang tao. Walang alam to sa salitang reincarnation. Yang nga re. Kawawa talaga pag nagpadala sa kulto. Si Kristo, nung siya ay nagkatawang tao, ang tawag doon, incarnation. Pag siya ay muling nagkatawang tao, yun na ang reincarnation. Naniniwala siya sa incarnation, ang may incarnation sa Bible. O ngayon, kung makapagpalabas, showdown tayo. Kung makapagpalabas ako na si Jesus Christ is the incarnated Word of God. Makapagpalabas ako, incarnated. Hindi reincarnate, ha? Incarnated. Makapagpalabas ako. Aaminin mo sinungaling ka, Rome Buntigaw. Sabi niya, may incarnation sa Bible, letra por letra sa King. O yan, naghanap na ng letra por letra, King James Version pa. Huwag ka mag-alala, maglalabas ako ng ibang version ng Biblia at mga Bible scholar na nagpo-prove na si Kristo ay incarnated Word of God. Incarnated. Hindi reincarnated. Pinalilitaw mo na wala ka palang alam sa salitang reincarnation. Incarnation, nagkatawang tao ang verbo. Yun ang incarnation. Ha? Yun ang incarnation. Nagkatawang tao. Pag muling nagkatawang tao, nagpakatao, muling nagkatawang tao, nagpakatao pag-usab, muling nagkatawang tao, muling nagkatawang tao, yun ang reincarnation. Kaya nga, kung ano yun, ito sa YouTube, may gumawa ng isang istorya about reincarnation. Isang mayaman na patay. Ito sa YouTube to. Para maunawaan ni Rome Buntigaw kung ano ibig sabihin ng reincarnation. Sa YouTube ito. Isang mayaman pinatay. Tapos, siya ay na-reincarnate sa isang bata. Siya ay na-reincarnate sa isang bata. Ito sa YouTube lang naman. Ito hindi naman proven na reality ito. Ito ay nasa YouTube lang naman. Ginawa ng kwento.
na-reincarnate ang isang mayamang pinatay sa isang bata. Nung siya ay na-reincarnate doon, based sa turo sa YouTube, tinuro niya yung mga pumatay sa kanya. Sabi niya, ikaw ang pumatay sa akin. Sabi naman nung killer, hindi kita pinatay ah. Ikaw ang pumatay sa akin. Inilibing mo ko doon. So, siya ang nagtuntun sa pulis para matuntunan ng pulis kung saan siya inilibing. Sabi niya, dito ako inilibing. Nung ako ay nasa dati kong katauhan, dito nila ako nilibing. Yun ang reincarnation. Sabi niya doon, ikaw ang pumatay sa akin. Sabi niya doon sa killer niya, ikaw ang pumatay sa akin. Dahil yun ang katuruan ng reincarnation. Ha? Tinawag yang pangalan sa mga tiyan ng mga ina. Hindi ba reincarnation yan, Brad? Hindi. Hindi reincarnation yan. Kawawa naman to. Walang alam. Hindi niya alam na ang reincarnation is from the word incarnation. Kawawa. Kawawa. Basta kulto. Walang alam sa Biblia. Private interpretation. Oh, ano? Butatang-butata ka na, Romy Buntigaw. Sabi ko sa iyo eh. Kung ikaw hindi umubra, mas lalo na ang master pope mo hindi umubra sa akin niya. Kung ikaw ang alipos hindi umubra, siya ba kayo tagapagturo mo? Lalong hindi uubra yan. O talagang si Ginito Yabo. Yarap mo nga yan. Takot na takot ng kulto na yan. Oh. So ngalito na lamang po tayo dahil lagpas sa oras, alas 3:46 na. Nakailang oras na ako ng record ko. Nato ay nasa 2 oras na tayo at 12 minutos. Yan. So hanggang dito na lamang tayo at wala nang laban to si Eto ba't namin hinahanapan ng Bible scholar? Kasi napakaraming mga pekeng mga ngaral. Mga peke na mga ngaral. Nag-i-interpret. Yung interpretation, siya lang naman may interpretation ganun. Basahin mo ang 49:1, huwag kang umiwas. Di basahin natin. Sige 49:1 ng is this my phone, Michael? Okay, tingnan natin para ating malaman. Isaias. Double check natin sa ating ano ibig sabihin nito? 49:1. Ang Israel kahayag sa kanasuran. Okay, ating basahin. Ating basahin ngayon ang Isaias 49:1. Israel kahayag sa kanasuran. Okay, 49:1, ito ang sinasabi. Makinig kayo sa akin, kayong mga naninirahan sa malalayong lugar. Hindi pa man ako isinilang, tinawag na ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Yan. Ano ang tinutukoy dyan? Israel. Verse 3. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, pararangalan ako ng mga tao. Yung Israel na yan ba? Specific na isang tao na may mata, na may tenga, na may kamay, na may paa, may mga kapatid, may ina, may tatay. Mali. Ano, ano ka naman dyan? Magro-wrong interpretation ka na naman dyan. Israel pala yan eh. Nako. Kawawa naman to.
Sabi niya, King James Version. O sige, eto, Tagalog ng King James Version. At sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod, Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. Israel naman pala eh. So hindi pala siya literal, symbolical. Para lang yang si Gomer sa Oseas 2:11. Si Gomer, representation sa buong Israel. Nako, kawawa naman to. Ha? Sabi niya, daya mo. Sige, daya daw, ating basahin ng konteksto kung hindi ba Israel talaga ang tinutukoy. Basahin din natin simula sa verse 1. Tingnan ninyo ha. Makinig kayo sa akin, kayong mga naninirahan sa malalayong lugar. Hindi pa man ako isinilang, tinawag na ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Ginawa niyang kasintalim ng espada ang mga salita ko. Iningatan niya ako sa magitan ng Kanyang kapangyarihan. Ginawa niya akong parang makinang na pana na handa ng itudla. Sinabi niya sa akin, Israel! Israel, pero tinutukoy pala eh. Para lang, pangalan niya si Ephraim, pangalan niya si Israel. Ang tanong, ang Israel ba doon, tao? Pangalan si Israel, pangalan si Ephraim, ibig sabihin ba noon, tao? Sabi niya, King James Version, sa Bisaya. Bakit? Pang Bisaya lang ba ang interpretation ninyo? Ibig sabihin pala, mga taga-Amerika, hindi nauunawaan ng paliwanag ninyo. Kasi pang Bisaya lang pala kayo. May kulto nga. Kulto. Kulto nga kayo. Inaamin mo na mismo. Tatakbo sa Bisaya. Oy, nako, wala ka ng Panama. Naunsa ka naman, Rome. Sige ra mga request og lahi nga version. Yan. Kasi ginagamit ang Biblia out of context. Out of context. Ano ngayon yan? Meron sa Biblia rin. Si Ephraim ay panganay. Si Israel ay panganay. Ano ngayon yan? Pero hindi ganyan sa Biblia. Panganay si Israel. Ibig sabihin ba dahil panganay si Israel? Tao niyang Israel na yan. Si Gomer sa Oseas 2. Oseas 2. Si Gomer nga maluibon. Na ang meaning, ang Israel nga maluibon. Si Gomer ang tinutukoy. Pero ang meaning ng Gomer dito, Israel pala. Israel na tumalikod sa Panginoon. Imprimatur yan. Basa mo, iiwas ka sa King James Version. Walang imprimatur ang King James Version. Sige. At yung pagbigyan sa sinasabi niyang King James Version, kawawa naman kasi. Ba't kasi iniiwasan eh? Eto. Sige. Isaiah 49:1 hanggang 3, King James Version Bisaya. Tingnan natin, hindi ba Israel? Pamati, o mga pulo, kanako, og patalinghog kamo nga mga katawhan, gikan sa halayo, gitawag ako, gitawag ako ni Hioba, gikan sa taguangkan, gikan sa mga tiyan sa akong inahan, iyang giisgutan ang akong ngalan, og biyang gihimo ang akong baba nga sama sa usa ka mahait nga pinuti, diha sa landong sa iyang kamot, iya akong gitaguan, og iyang gihimo ako nga usa ka mahinlo nga udyong sa iyang baslayan, gitaguan niya ako nga tinakpan, og siya miingon kanako, ikaw mao ang akong alagad, o Israel. Diin ako pagahimayaon. Iiwas na naman ulit. Binasa ko na, Bisaya. Gikan sa mga tiyan sa inahan. Ibig sabihin,
pinanganak sa mga tiyan ng inahan. Oy, ibig mo sabihin si Israel pinanganak? Huy, Rumi, ibig mo bagang ibig sabihin si Israel pinanganak ng mga ina? Ha? Rumi, kawawa to. Basahin natin ang sinasabi ng mga Bible scholar kung reincarnation ba yan. Ayun natin ha. Isaiah 14 basahin natin sa mga Bible scholar kung yan ba reincarnation. Isaiah 49:1, Isaiah 49:1 commentary. Tingnan natin ang sabi ng Bible scholar kung yan ba ay reincarnation. Okay, tingnan natin ha. Para ma-booking ang kanilang maling unawa. Sabi dito, aking kukunin muna ang Bible scholar na si Charles John Ellicott. Listen, O isles, o mga pulo, isles. The argument against idolatry has been brought to its close and a new section opens, and with it, there is a new speaker, the mysterious servant of the Lord, Isaiah 42:1. O Israel nga. At once identified with Israel, Isaiah 49:3. In fulfilling its ideal and yet distinguished from it as its restorer and redeemer. Isles as before stand vaguely for far off countries. Yung malalayo. No, the invitation is addressed to the heathen, far and wide. The Lord hath called me from the womb. Ito na yung mga sabakan sa inahan. From the womb. The words indicate a predestined vocation. Admitting the thought of a divine order working in human history, the idea of such a vocation follows an inevitable sequence. May reincarnation ba dyan? Kawawa naman. May reincarnation ba dyan? Sabi niya, si Jesus ay batang Israel. Basahin mo sa Mateo 2:15 at Hosea 11:1. Sige, basahin natin. Si Jesus ba ang batang Israel? Mateo 2:15. Okay? Hinangan natin. Double check ko sa aking mga Bible scholar dito. Pag hindi tumugma ito, another na naman na kasinungalingan. Hoy, sa ang meaning ba ito is pagkagyo nga to sa Ehipto. Okay, sabi ganito, ating simulan sa 13. Kasi sa 13 to nagsimula Simulan sa 13 Sa 13 ito sinasabi. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabi ring yun, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. 15. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Wala akong nakitang argumento. Yung sinabi niyang Hosea 11:1. Tiputan yung Hosea 11:1 niya. Kung may argumento ba. Hosea, ano ba to? Zacarias, Zephanias, Hosea 11:1. Okay. Tingnan naman natin ngayon. Hosea 11:1. Yan. Sige, ang sabi dito sa Hosea, gugma sa Diyos alang sa masupilon niyang katauhan. Nang bata pa ang Israel, siya ay aking minahal at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo.
Teka ha. Ang sabi niya, nilink niya ang Matthew 2:15 sa Oseas 11:1 to prove daw na si Jesus daw ang batang Israel. Mali. Tingnan nyo, balikan ko ha. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal. Yan ha? So meron siyang minahal na Israel. At tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Yung kanyang anak, tinawag niya mula sa Ehipto. Nung panahong bata ang Israel. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Baal. Uy! Kung si Jesus ang batang Israel, ibig sabihin ba si Jesus naghahandog sa mga Baal? At nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyusan? Hala! Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Inakay ko siya sa kanyang paghakbang. Ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Magbabalik sila sa Ehipto at paghaharian ng Assyria sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Sino to? Israel pala to eh. Sabi niya, ang batang Israel yan ng Jesus. Kaso, ang batang Israel dito, naghahandog sa mga Baal. Hoy? Romy Buntigaw. Si Jesus ba naghahandog sa mga Baal? Sabi ni Restilione Bautista, bro, wag mo nang pagtunan ng pansin ng asong ulol. Oh. Ayan ha? Kawawa ka naman. Kung ang tinutukoy sa Oseas 11:1 na batang Israel ay si Jesus, ayon sa verse 2, ang batang Israel na ito naghahandog sa mga Baal at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyusan. Si Jesus ba yan? Hala mga Katoliko, ganito ang unawan ni Ginito Yabo kaya takot na takot sa akin. Ano, Romy Buntigaw? Ha? Romy Buntigaw? Kung si Jesus ang batang Israel, ayon sa Oseas 2, ang batang Israel naghahandog sa mga Baal, nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyusan. Ganyan ba si Jesus? Sabi niya, utak gamitin. Sige, utak gamitin mo ngayon. Gamitin mo utak mo. Kung ang batang Israel dyan ay si Jesus, siya ba'y naghahandog sa mga Baal? Palibhasa. Pinaglolo ko na kayo ni Ginito Yabo, nagpapaniwala pa kayo. Ha? Pinaglolo ko na kayo, nagpapaniwala pa kayo? Sabi niya, sisihin mo si Mateo sa pagsulat na papuntahin si Jesus sa Egypt upang matupad ang nakasulat sa propeta na tawagin sa Ehipto. Tama, tatawagin sa Ehipto yung anak niya. Ipinalayo sa Israel. Kasi yung Israel naghahandog sa mga Baal. Nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyusan. Oh. Ha? Nagsusunog ang Israel sa mga Baal. Kaya siya'y pinapunta sa Ehipto, pinalayo siya. Pero ang sabi mo, ang batang Israel ay ang Panginoong Hesus. Mali. Kaya siya pinalayo doon sa Ehipto. Kasi yung Israel naghahandog sa mga Baal. So hindi siya ang batang Israel. Kawawa. Kawawa. Nagpapaloko kay Ginito Yabo.
Alam nyo, may kasabihan ng mga Pilipino, walang manloloko kung walang magpapaloko. Tama, sabi ni Bibit Mirna Mingito Galos. Ha? Walang manlolokong Ginito Yabo kung walang nagpapalokong Romy Buntigaw. Si Jesus daw ang batang Israel. Iyang batang Israel naghahandog sa mga Baal. Ano nangyari si Jesus yun? Nako. Lucas 24, 26 hanggang 27. Ano yun? Ang nakasulat mula kang Moises at propeta talks about Christ. Wala nang problema naman yun eh. Dahil ang tinutukoy naman doon sa Deuteronomy 18 to 19, talagang si Christ, binasa ko nga yung kanina, hindi ba? Binasa ko yung kanina. Yung propeta naman, Isaiah 53. Si Kristo tinutukoy doon. Salmo, awit, 22. Si Kristo pa tinutukoy pa rin doon. Pero yung Hosias 11:1, si Kristo yon. Naghahandog sa Baal, si Kristo yon. Kawawa kayo. No, kawawa kayo. Naniniwala ka ba na mababasa na maghahari si Jesus sa Israel? Mababasa, siya naman talaga ang hari sa Israel eh. Siya talaga ang hari sa Israel eh. Hindi ba? Sabi doon sa kanyang ibabaw, INRE, ano meaning INRE? Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum, hari ng mga Hudyo. Huwag mong sisihin si Mateo. Ay nako, wala akong sinisising Mateo. Ikaw ang sinisisi ko kung ba't ka nagpapaniwala sa maling interpretasyon ni Ginito Yabo. Kaya mo sinabi na si Jesus ang batang Israel kasi yun ang turo ni Ginito Yabo. Kaso, yung batang Israel naghahandog sa mga Baal. Paano naging si Jesus yun? Wala na bang sinabi si Mateo na si Jesus ang batang Israel? Palibhasa, sinungaling ang tagapagturo nyo. Tama ang sinabi ni Kristo, ang bulag na umakay sa kanyang kapwa bulag. Dalawa silang dead bull sa imburnal. Tama yun, tama. Turo ni Jesus na tatawagin ang batang Israel mula sa Ehipto. Mali! Walang turo si Jesus na tatawagin ang batang Israel mula sa Ehipto. Sinungaling ka. Sinungaling tagapagturo mo. Walang ganyang turo si Jesus na ang batang Israel tatawagin sa Ehipto. Walang ganun. Kawawa. Ay naku, kawawa. Palibhasa, nagpapaloko sa kanyang tagapagturo. Ating balikan. Sabi niya, basahin mo sa Mateo 2:15. Sige, tunugan ninyo ha. Pakinggan ninyo kung may sinabi ba rito na ang batang Israel ang tatawagin sa Ehipto. 2:15 ni Mateo. Basahin natin. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Asan dyan yung tinawag ang batang Israel mula sa Ehipto? Asan dyan? Asan dyan? Asan dyan? Wala dyan Tinawag ang batang Israel mula sa Ehipto? Wala naman dyan Anong version yan? Sige, ating isa-isahin ang mga version ng Biblia kung meron ba nakalagay dyan na tinawag ang batang Israel mula sa Ehipto. At isimulan ang Biblia. At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinatawag ko ang aking anak. Wala. Walang nakalagay dyan na ang batang Israel ang tinawag mula sa Ehipto. Amplified Bible. Anong sabi? He
remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet Hosea. Out of Egypt I called my son. Anong sinasabi? Out of Egypt I called the young Israel. Wala. American Standard Version. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord to the prophet, saying, Out of Egypt did I call my son. So hindi yung batang Israel, my son. How about ang pulong sa Diyos? Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. O hindi pala batang Israel. Cebuano Bible. Gikan sa Ehipto, gitawag ko ang akong anak. O hindi pa rin batang Israel. Common English Bible. I have called my son out of Egypt. Hindi pa rin batang Israel. Contemporary English Version. I called my son out of Egypt. Douay Rhymes Version. Out of Egypt have I called my son. Easy to read version. I called my son to come out of Egypt. English Standard Version. Wala ba akong nabasa? Batang Israel ang tinawag ha. Out of Egypt I called my son. Good News Bible. I called my son out of Egypt. God's Geneva Bible. Out of Egypt have I called my son. God's Word. I have called my son out of Egypt. King James Version. Out of Egypt have I called my son. King James with Apocrypha. Out of Egypt have I called my son. Maayong balita Biblia. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Magandang balita Biblia. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. The Message Bible. I called my son out of Egypt. New American Bible. Sabi dito, 15. He stayed out of Egypt. I called my son. New American Bible, Revised Edition. Out of Egypt, I called my son. Wala naman ito yung Ang tinawag niya yung batang Israel. Tingnan mo, napakasinungaling ng aral na to. Napakasinungaling ng aral ni Ginito Yabo. Tuloy natin. New International Reader's Version. Ayan 11. Ayan I choose to bring out my son out of Egypt. Hosea 11:1. Ang tinawag mula sa Ehipto ang kanyang anak, hindi ang batang Israel. Ang batang Israel na naghahandog sa mga Baal. Hindi yun ang kanyang tinawag. Ang kanyang tinawag yung kanyang anak mula sa Ehipto. Palibhasa, tagapagturo nyo. Walang alam sa Biblia, pati kayo, damay. Nako, lumabas ba si Jacob sa Egypt na bata siya? Nung lumabas si Jacob? Si Jacob ang Israel. Ang pagkakatawag nito sa kanyang anak mula sa Ehipto, nangyari in the New Testament times. Iba yung pinalaya. Pinalaya ang Israel sa Ehipto. Hindi yun ang nasa Hosea 11:1. Sino ba si Israel? Di ba si Jacob? Yes. Si Israel at si Jacob. Si Israel pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang kanyang anak tinawag niya, hindi naalipin yun. At ang katuparan ng Hoseas 11:1 nasa Mateo, hindi sa Deuteronomio. Ba't basahin Sa Exodo, paatras siya Exodo 20 versikulo 2. I am the Lord your God. I brought you out of Egypt. Ito ba yung katuparan ng Hoseas 11:1?
Ano, magiging katuparan yan, unang naganap yan. Nag-iisip ba si Ginito Yabo? Nako. Nako, sabi na, tingnan mo, sinungaling na naman siya. Buti pa daw si Mateo, alam, walang sinabi si Mateo, sinungaling ka. Binasa ko na lahat ng bersyon ng Biblia. Mateo 2:15, walang sinabi doon si Mateo na si Jesus ang batang Israel. Sige, magpakakulto ka pa para mas lalo kang maging bobo sa Biblia. Walang alam sa Biblia ang tagapagturo ninyo? Ikaw naman, nakikinig ka doon? Dalawa na kayo. Kawawa naman. Kawawa ka naman. Nagpapaniwala ka sa mga bulaang tagapagturo. Kawawa ka naman. Upang matupad ang propesiya, basa Mateo 2:15, kawawa naman kayo, walang alam sa spiritual aspect. Ay, may alam na alam ako. Kaya nga hindi ako naniniwala. Tingnan mo ha. Sabi niya ang Israel daw anak daw ng yun daw ang anak ng Diyos na tinawag mula sa Ehipto. Kailan ba nangyari ang paglabas ng Israel sa Ehipto? Kailan nangyari? Exodo pa nangyari yun. 20 versikulo 2. I am the Lord your God. I brought you out of Egypt. That is the land where you were slaves. Bakit hindi nakakaintindi ng English to? Dahil kulto to. Tagalogin natin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Nauna ito bago magsulat si Propeta Oseas. Paano nangyari na ang katuparan ng 11:1 nasa panahon pa ng Exodo? Mali. Ang katuparan ng 11:1 nasa Mateo 2:15. So hindi nga Israel ang tinutukoy doon, kundi ang Panginoong Hesus. Na tatawagin mula sa Ehipto, hindi ang batang Israel. Kawawa naman, mga walang alam sa Biblia. Yan, natatamaan si Ginito Yabo sa sinasabi sa unang Timoteo 1:7. Basahin natin, Anong sabi sa unang Timoteo 1:7? Sabi ganito, nais nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ng kanilang sinasabi. Divine Master Pope, lelang wala kang alam sa Biblia. Nako, sabi niya, kaya nga sinulat sa Mateo 2:15 na si Jesus ang katuparan dahil matanda na si Jacob na pumasok sa Egypt upang matupad ang Hosea 1. Sabi sa Mateo 2:15 si Jesus ang katuparan. Reincarnated si Jesus ni Jacob o Israel. Ano reincarnated? Ano reincarnated mo sasabihin mo? Mali. Reincarnated ka ngayon. Pag sinabing reincarnated, siya si Israel. Yan na. Ang meaning ng reincarnated, si Jesus ni Jacob, si Jesus ay Israel. Si Jesus ba ay bansa? Ang Jacob dyan o Israel, bansa yan. Bansa yan, hindi yan tao. Basahin natin. Tingnan nyo Basahin ko Awit 146. 47 pala. Ano ba yun? 19 to 20. Yan. Tingnan nyo
Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel. Yan. Sa Israel ibinigay ang kanyang alituntunin. Si Jacob, Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. O ba't bansa? Ba't bansa? Ating basahin sa Bisaya. Sa Bisaya kasi Bisaya tong tao to eh. O ano sa Bisaya to? Sa verse 19 to 20. Ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran o ang iyang mga tulumanon kang Israel. Wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod. Oh. Yang Jacob na yan. Yang Jacob na yan. Ating basahin sa magandang balita Biblia, maing balita Biblia. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto siyang katawhan, ang iyang mga balaod ug pahimatngon ngadto sa Israel. Wala kini niya buhata sa ubang mga nasod. So yung Israel dyan, yung Jacob dyan, hindi tao yan. Bansa yan, bansa. Hindi yan tao, bansa yan, bayan, bayan. Hindi yan tao. Tapos reincarnated si Jesus Christ. Reincarnated ni Israel, bansa yan? Ano ba naman yan? Bansa, nag-reincarnate, naging tao? Nako! Kawawa naman. Ang isang bansa, na-reincarnate daw. Na-reincarnate? Paano magre-reincarnate ang bansa? Hindi nga na-incarnate ang bansa. Tamo? Sige. Romy Buntigaw. Makipagtalakayan ka pa para makita ang talagang mga maling aral nyo. Ha? Hindi ka uubra dito. Pinapakita ko sa inyong lahat na lahat ng turo ni Jenito Yabo, basura. O, kung hindi mo, sabi niya, no? Kung hindi mo papaniwalaan, yan ang Diyos ang kalaban mo. Nako, ayaw kong maniwala sa interpretation yung baluktot. Na? Mga tao ang bansa. Bansa. Sige, paliwanag mo sa akin, paano mag-reincarnate ang isang bansa? Sige nga. Maraming Buntigaw. Paano na-reincarnate sa isang tao ang isang bansa? Sabihin, wala nang Israel ngayon kasi na-reincarnate siya eh. Sige. Romy, paliwanag mo nga sa akin ngayon, paano naging tao ang isang bansa? Pag sinabing reincarnate, wala nang bansang yan. Tao na eh. Naging tao ang bansa eh. Na-reincarnate kasi eh. Malaking tanong, itong dilemma question. Paano na-incarnate ang isang bansa? Sige nga, Romy Buntigaw. Paano na-incarnate ang isang bansa o nagkatawang-tao ang isang bansa? Paano nangyari yon? Na naging tao ang isang bansa? Sige nga. Romy Buntigaw, gamitan mo nga utak mo. Sige. Tawagan kita. Tanungin natin kung paano naging tao ang isang bansa. Naging tao ang isang bansa. Anong proseso? No? Paano naging tao ang isang bansa? Sige. Ang bansa naging tao? Ano nangyari yun? Sige nga. Sige nga. Ano yun natin to? Ano natin tong ano nito? Siya magpaliwanag. Paano naging tao ang isang bansa? Na natin. Abangan natin yung pagsagot niya. Alamin natin paano naging tao ang isang bansa. Sabi niya, saan ka ba nakakita ng bansa na walang tao? Binaligtad na naman. Pag sinabi mong reincarnate, naging tao muli. Naging tao muli. Yun ang reincarnate, naging tao muli. O labas mo, kailan naging tao ang isang bansa? Isang tao isang tao kasi incarnate eh. Pag na-reincarnate, muling naging tao. Sige.
Sa panaginip lang yan ni Master Pope, basin gidaman na bro, pukawa mo, ganang pukawon na to. Ito pukawon, kinangayabag na ni sila. Ang tao noon sa panahon ng mga propeta, wala pang tao sa labas ng gitna ng silangan, kaya wala pang bansa. Sige, Romy Buntigaw, labas mo yung ano nyo. Palibhasa, nagpapaniwala kayo sa kulto leader nyo eh. Ipaparagda na dito ang kulto na yan. Walang ibang tinuro yan, kasinungalingan. Sige, ikaw ang representative ni Yabo. Pasok. Sige. Oh, ba't hindi mo sinasagot ang tawag? Takot ka na ngayon. Sige. Ilabas mo paano naging tao ang isang bansa. Naging tao ha. Pag sinabing naging tao, isang tao lang yan. Incarnate eh. Naging tao. Incarnate. Tapos muling naging tao nang siya naging Jesus. Reincarnated. Sige. Ilabas mo ang ebidensya mo. Paano naging tao ang isang bansa? Pag naging tao ang isang bansa, wala na ang bansang yan kasi naging tao na eh. At malamang ang bansang yan, doon na sa ibang bansa. Nako. Sabi niya, dalawa na ang pagpatunay namin si Jesus ay sa San Mateo na nagpangyari na reincarnation. Tinan mo sinungaling na to. Napatunayan ba niya? Okay, comment down below. Comment down below. Napatunayan ba ni Romy Buntigaw na hindi nga niya masagot? Ba't ayaw mo sagutin ang tawag ko? Tanong, bakit may word na reincarnation kung walang reincarnation? Talagang walang reincarnation. Sabi niya, bakit daw may word na reincarnation kung walang reincarnation? Para lang yung si Thor. Si Zeus. May word na Zeus. May word na na Mount Olympus. May word na na Thor. May word na Diana. Tanong, meron ba talagang Diana? Oh, meron ba talagang Zeus, the God of Thunder? Oh, merong word na Zeus sa Biblia. Oh, merong word na Zeus sa Biblia. Dahil meron bang word na Zeus sa Biblia, totoo ba na merong Zeus? Utak naman, utak. Kulto talaga, kulto. Oh, merong Zeus sa Biblia. Si Apostol Pablo na pagkamalang Zeus. Tapos si Bernabe na pagkamalang si Hermes. Sinong Hermes? Yung isa sa mga sa mga Greek gods na kasama ni Zeus. Tanong, meron ba talagang mga Greek gods? Meron ba talagang Zeus? Kasi may word na Zeus, ibig sabihin ba, meron ba talagang Zeus? Para lang yung kay yung isang tao na kilala ko. Sabi niya, paano mo papangalanan ng isang bagay na hindi nag-i-exist? Pwedeng pangalanan yan. Tingnan mo, ang mga atheists naniniwala sa spaghetti monster. Oh, bakit? Meron ba spaghetti monster totoo? No. Dahil sa panaginip ni Master yan, sabi ng Diyos, ayun, panaginip. Binabate sa panaginip. Walang pinagkaiba kay Kibuloy to na naginip rin si Kibuloy. Bakit may reincarnation kung walang reincarnation? Walang reincarnation. Tingnan mo merong Zeus sa encyclopedia. Merong Zeus sa dictionary. Ibig sabihin ba merong Zeus sa totoong buhay? Romy, sumagot ka. Ba't ayaw mong sumagot? Ha? Ba't ayaw mong sumagot? Oh, pinapatay niya ang tawag. Oh, sagutin mo. Butata ka? Patunayan mong merong Zeus kasi may Zeus sa Bible. Oh, buti pa si Zeus, sa Bible si Zeus. Oh, sige, patunayan mo sa akin na Zeus really do exist kasi nasa Bible. Kasi nasa encyclopedia, nasa dictionary si Zeus. Sige, prove to me that Zeus really do exist. The God of Thunder. The God of Mount Olympus. Sige, prove it to me now.
Sinungalingan yan. Pakunwari pa to. Hindi na makasagot. Takot na takot. Payaya naging kung mundo nito. Ginito Yabo. Sobrang angas nyo. Meron ba kayong video na, na tinitira ninyo ang simbahang Katoliko, paanibin daw sa inyo? Mali naman ang unawa nyo eh. Mali naman yung unawa nyo eh. Ha? Mali naman ang unawa nyo eh. Tingnan mo. Nasod yan, nasod. Bansa. Isang bansa, naging tao. Paano nangyari yun? Mas maniniwala pa ako na sa isang bansa, maraming tao. Sabi niya, i-mute mo lang. Sabi mo, i-mute mo lang. Eh di sumagot ka kung ano ang tanong para hindi ka ma-mute. Hindi ka ba naniniwala sa panaginip? Hindi ako naniniwala sa panaginip ni Ginito Yabo. Iharap mo nga yung sa akin yung Ginito Yabo na yan. Tingnan natin kung ano. Kung may maihaharap sa akin yan. Naangasan ako dun sa isang video niya. Paano daw naging papa daw sa Roma si Pedro? Tapos sabi niya, Makatoliko dito na kayo sa amin. Ang sarap sugurin eh. Sabi niya yun. Sige, halabas mo si Ginito Yabo. Hosea 11:1, hindi bansa nakasulat dyan, batang Israel lang. Ano yung Israel? Kawawa. Kawawa, puro private interpretation. Ayan. Mga Katoliko, na nanonood ngayon, ipinapakilala ko sa inyo kung paano magturo ang isang kulto na pinamumunuan ni Ginito Yabo. Puro kasinungalingan, puro private interpretation, na wala namang pinagbabatayan kundi panaginip. 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 Okay, maraming salamat po at hanggang dito na lang ako, no? Dahil wala na si Yabo. Yabong-yabo na si Yabo. Okay, so, wala na. Okay, hanggang dito na lamang po muna ako at babay na po ako. Mahaba-haba na ni-record ko, 2 hours and 58 minutes. Mahaba-haba na to sa pag aking nire-upload sa YouTube. Okay, maraming salamat po at babay na po ako sa inyong lahat. Paalam.